Yo! What is good? Welcome back to Josh on Point mga pare. So ngayon ang pag-uusapan natin kung bakit babae ang pwedeng sumira ng buhay mo. Kaya already ka na, hit mo na yung like button, share mo na rin, and let's go! Bad boy straight kala kill, ako 10 toes down. Announcement lang, no? By the time na re-record ko tong video na to, sold out na lahat ng perfumes natin. Okay, maraming salamat sa suporta. Pakihintay na lang, no, yung bagong stock natin. So habang naghihintay kayo, paalala ko lang, meron tayong mga bagong product sa shops natin. Yung Seduce Deo Spray na pang deodorant, no, panglagay sa kilikili. Kung nagustuhan nyo yung Seduce perfume natin, pare, magugustuhan nyo to kasi yung amoy nun nilagay ko rito, no, pero pang kilikili siya. Okay, para secure yung mga kilikili nyo, pare, di ba? Meron tayong bagong product, bro, yung After Care. Okay, all-in-one spray to, pare. Right? Pwede, para mabango yung mga helmet ninyo, upuan, kama, pagkatapos o bago ninyo gamitin. Okay? So, lahat to, pare, available sa mga shops natin. Link nasa description. Okay mga bro, so umpisahan ka agad natin, no? May nag-send sa atin dito, isang follower, isang tropa natin, no? Nag-send ng story niya. Gusto niyang humingi ng tip sa atin. Problema kayo, pare, send nyo lang sa Facebook ko, or mga videos na gusto nyo mag-react ako, pare, gagawa natin yan. Okay, hindi lang ako nagre-reply agad-agad kasi alam niyo naman, syempre busy rin tayo, no? May buhay tayo sa labas ng social media. So, pero magre-reply ako, pare, no? At kung hindi naman, baka magawang ko na lang kaagad ng content. Hello po, good morning po, sir. No? Hingi po sana ako ng advice sa inyo. Itago niyo na lang po ako sa name na Alcides. Alcides. Nagkakilala po kami ng girlfriend ko sa work. Parehas po kaming security guard. Okay? I was 27 years old and she was 25 years old. First GF ko po siya. So, shoutout sa mga tropa nating security guard dyan, pare. Pare, na-overlook yung mga trabaho na yan, pero isa yan sa mga pinakamahihirap na trabaho, no? She said to me, she was single. Kaya niligawan ko po. Oops. Niligawan. Okay? So, tignan natin, pare. Tignan natin. Everything was fine. Dumaan ako sa process, talking stage, date, and so on. Eventually, naging kami at sinagot niya ako. Alright? So, nag-work yung ligaw. Baka may mag-react niya, Boss Josh, kala ko ba hindi nag-work yan? Hindi ko sinasabing hindi nag-work yan. Mag-work yan, bro. No? Mas effective nga lang yung sa atin. Mas less effort at mas maikilala mo yung tao ng gusto. Ang ligaw, brad, di ba? Alam na natin yan. Always best foot forward yan. No? Kumbaga, yung babae, once na mag-announce ka ng ligaw dyan, paano na yan, pare? Pa-demure na yan. Okay? Pa-demure na yan. Hindi mo na makikilala ng gusto yan. Unlike yung flirt date seduce natin, wala kang ina-announce na kung ano-ano, mas naikilala mo yung babae. Okay, kasi natural lang yung interaction ninyo. Kasi pag ligaw, babae nasa taas, ikaw nasa baba. Okay, wala kang karapatan dyan. Okay, kasi nanliligaw ka, nag-announce ka ng ligaw. Pero nakuha niya, pare. Okay? Working naman yan. But you know, meron niyang pros and cons. Mas maraming cons dito sa ligaw. Makikita natin kung bakit. No? And we do the BFGF things. We had sex. Okay? After 1 week, nalaman ko sa kanya, nagtapat siya sa akin na meron siyang anak sa una niya. Ay, so, di ba? Ano sabi ko sa inyo, pare? Hindi mo makikilala ng gusto yung babae pagka nanliligaw kasi pa-demure yan sila, bro. Wala kang karapatan malaman ng mga private things sa kanya dahil ikaw ang nanliligaw. Kumbaga, nasa pedestal siya, ikaw nasa baba. So, which is, hindi ko matanggap nung una. Okay? Dahil binata akong tao, but eventually natanggap ko rin. Dahil sa pinaliwanag niya sa akin na nag-apply siya sa Bureau at bawal malaman na siya ay may anak. Pero Brad, yes, maintindihan ko kung sinikreto niya yung may anak siya para sa trabaho. Okay? Pero yung isikreto niya na may anak siya sa'yo na magka-relationship kayo, parang ano yun, pare? Parang traidoran yun, bro. Okay?
Hindi dapat umpisa pa lang sinasabi nila to eh. Pero again, nanligaw ka kasi. Okay? So kaya hindi niya sinabi sa'yo dahil wala kang karapatan malaman yun. Okay? Dahil nanliligaw ka. Pero kung nilandi mo lang to muna, flirt mo lang to, malamang sa malamang baka nalaman mo pa, Brad. So, we continue our relationship with love and respect, but habang tumatagal kami ay may nalaman pa akong sikreto. Ay, bro. Kasi para sa akin, ang babaeng sinikreto sa akin na may anak siya, big deal yun, bro, eh. Hindi naman yun parang peklat lang na hindi sinabi sa'yo. No? Or pimples or tato na hindi sinabi sa'yo eh. Di ba? Anak is big deal. Taong nabubuhay yun tapos isisikreto sa'yo. Ibig sabihin nun, Brad, mas marami pang pwedeng itago tong babae na to. Dapat dun pa lang tinapos mo na yung relationship, Brad. Eh. Ang isang taong itatago na meron siyang anak, ay kayang magtago ng mas malalim na sikreto yan. Sige, tignan natin. No? So, may nalaman pa daw siyang isang sikreto. Okay? So, may nag-chat sa akin na lalaki, which is ex niya. Okay? Meron pa siyang anak na isa. Puta. In fact, she's a single mother with 2 daughters and different fathers. Nak ng pucha, bro. 2 anak sa magkaibang tatay, pare. This is worst. Kaya naman pala eh. Now it makes sense eh. Kaya naman pala napasagot mo ng ligaw to, Brad eh. Kasi desperado na to, pare. Desperado na tong may magsalba sa kanya eh. Diba? Kasi kung single to na babae at may choice to, walang anak to, walang sabi to, hindi mo to makukuha ng ganito lang eh. Okay? May downside din, no? Ang babae na kukuha ng walang game, no? Or walang discarding ginagawa. Yun yung mga babaeng desperado, pwedeng may sabit, or gustong magpaligtas. Okay? Tandaan nyo yan, bro. So, kaya nga sabi ko sa inyo, huwag kayong mag-commit ka agad eh. Kaya nga flirt date seduce is one of the most effective way, no? Para makilala yung babae at the same time, kung okay siya, then we can move forward. Okay? We can move forward. Hindi ka nag-i-effort ng matindi. Pero kaya siguro si tropa, kahit nalaman niya nang may anak siya, nagstay pa rin siya. Kasi malamang sa malamang, iniisip niya, sayang yung effort niya sa panliligaw eh. Diba? Sayang yung effort. Madalas na mindset ng mga tao yun eh. Na, ay, okay na ako dito, sayang effort ko eh. Nasasayangan sa effort nila. Okay? When in fact, mas matindi pa yung problemang ikakaharap mo sa pagtitiis mo sa isang bagay na hindi na maganda. May nakita ka ng red flags, madami ka na nakita ng red flags. Huwag mo nang isipin yung effort mo, pare. Okay? Sumibat ka na kagad. Okay? Sumibat ka na kagad. Chat sa akin ng ex niyang pangalawa is baboy ako. Sabay send ng mga pictures nilang dalawa na kasama nila yung anak nila sa bahay nila. Biruin mo. Another downside of having a single mother as a partner is this, no? Makakasalamuha mo pa yung mga naging ex niya, yung mga bumunti sa kanya. Okay? Hanggat maaari, ayoko kayong pumasok sa ganito. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, hanggat maaari, kung may choice ka na, kaya pagandahin ninyo yung buhay ninyo, mga brad. Para may choice kayo sa buhay, kaya ninyong mamili, kaya ninyong dumiskarte, para makaiwas kayo sa ganitong klase ng mga babae, brad. Okay? Because this is problema to eh. Di ba? Biruin mo yan, kinukontak ka pa ng mga ex, oh. Di ba? Kinukontak ka pa ng mga ex. Dapat wala dapat to eh. Sa normal na relationship, wala dapat to eh. Pero dahil nasa babae kang may anak sa ibang lalaki, ito yung experience mo. Kukontakin ka ng mga yan, totropahin mo pa yung mga... Ba't mo gustong kutropahin yung bumunti sa babae mo? Di ba?
Hindi ko po matanggap na ganun ang minahal ko na babae. Puro sikreto siya at walang respeto kaya hihiwalayan ko po siya. Good choice. Good thinking, pare. Okay? Hiwalayan mo na, bro. Hiwalayan mo na. Dalawa, hindi magandang sitwasyon yan eh. 1 month po kaming naghiwalay. Nakita ko kung paano siya nanlumo at umaksak sa buhay. Nagmakaawa siya sa akin dahil ako na lang daw ang mundo niya. Well, again pare, tatandaan ninyo, ang babaeng gusto magpaligtas, talagang magmamakaawa sa iyan. But isipin ninyo pare, mag-isip kayo, huwag kayo magpaka-emotional. Ang mga lalaking emotional madaling ma-manipulate. At gagamitin to ng mga babae na yan. Kasi nga magaling sila sa emotions eh. Diba? Tayo logical, magaling tayo mag-isip. Dahil sila emotional, magaling sila magpaandar ng emotions nila. And they use that to manipulate weak men. At yun, ginagamit sila. Mamakaawa siya, papamukha niya sa'yo na lumugmok yung buhay niya para i-save mo siya, pare, sa buhay na pinasok niya. Na siya ang nagdesisyon. Huwag mo sabihin sa akin, tinanggap mo pa, Brad. Diba? Huwag mo sabihin sa akin. Ayoko mabasa rito yun. Tinulungan ko siya mag-move on. Hindi ko na pinapansin at kinakausap pero I still have feelings for her. I understand. Okay? Maintindihan ko kung may feelings ka pa. Yung tao tayo eh. Pero ang hindi ko maintindihan kung babalik ka pa. Yun ang hindi ko na magigets. Maintindihan ko, Boss Juice. Hindi pa ako makamove on eh. Inaramdaman pa ako. I understand. Pero yan lang yun. Feelings lang yan. Mawawala lang yan. Feelings yan eh. Emotions yan. Mawawala lang yan, Brad. Okay? Just keep on doing yung mga ginagawa mo araw-araw. Go lang. Move on lang. Darating yan. Pero yung magdidesisyon ka na pumasok ulit sa problema, kabubuan yun. Okay? Kabubuan yun. So, then after that, nagkabalikan kami. Brad naman. Bakit ganun? Lumabas ang napakaraming red flags niya. Lasengga, nakikipag-inuman sa lalaki. Kahit ganun po ang nangyari, nagpatuloy yung relasyon namin. Bro, I'm sorry. Okay? But I'm gonna call you Bobo. Pag ganito, no, sa totoo lang, Brad, hindi nakasalanan ng babae to. Okay? Kasi naghiwalay na kayo eh. Naghiwalay na kayo eh. Pero nag-decide ka pa rin na bumalik. So hindi niya nakasalanan to. Kasalanan mo na to. Okay? Kasalanan niya na nagsinungaling siya sa'yo nung una. Pinagtatanggol pa nga kita. Okay? Agree ako sa'yo. Disagree ako sa babae. Naghiwalay na kayo. Okay, good. Move on. Pero bumalik ka pa rin. Kasalanan mo na yun. Kasalanan mo na yun. Kumbaga, ito, example. Pumunta ka sa zoo. Okay? Pumunta ka sa zoo. Nilaro-laro mo yung lion. No? Pinasok mo yung kamay mo dun sa kulungan ng leon. Diba? Ginanon mo. Pinasok mo yung kamay mo dun sa kulungan ng leon. Leon yun. Kinagat ka. Pak! Diba? Kinagat ka. Kinagat ka eh. Nakuha yung kamay mo. Pwede natin sisihin pa yung leon. Pwede natin sabihin, baka kasi wala pang experience si tropa sa zoo. Wala pang experience si tropa sa kala niya. Mabait yung leon eh. Okay lang, sige, kasalanan ng leon yan. Pero nung bumalik ka pa ulit sa zoo, nilagay mo ulit yung kanan mong kamay dun sa leon. Kinagat ulit ng leon. Sino nang may kasalanan nun? Ikaw na, Brad. Ikaw na. Pinakita na ng leon yung ano niya, yung kumbaga yung nature niya sa'yo. Pero nag-decide ka pa rin bumalik. That's your fault. Okay? That's your fault. Pinakita na sa'yo yung buong pagkatao niya tuloy. Kasi naging komportable na yung babae. Kumbaga, hindi ka pala aalis eh. No? Ang dami niya na palang red flag pinakita sa'yo pero babalik ka pa rin. So, komportable na siyang ilabas lahat ng baho niya. So yan, lasinggera na. Nakipag-inuman na sa ibang lalaki. Away bati po kaming dalawa. All I was trying po is to correct her from her past mistake. Hindi mo trabaho yan. Okay? Tandaan nyo bro, hindi nyo trabaho i-correct ang past ng babae. Trabaho niya yan. Okay? Trabaho niya yan. Kayong mga lalaki, hindi nyo trabaho yan. Ang trabaho mo bilang lalaki i-work yung sarili mo para sa future.
Pagbutihin yung buhay mo ngayon para sa future mo. Hindi ang mag-ayos ng past ng babae. Don't fix her past. Fix your future. Okay? But instead, she replied to me na immature ako. Biruin mo, nasisi ka pa. Okay, bati po kami pero at the end of the day, nagkakabati kami dahil I'll choose peace over arguments po. I don't think totoo yung sinabi mo. I don't think you choose peace over arguments kasi bumalik ka eh. Di ba, Brad? Pinalikan mo eh. Ayaw mo ng peace. Gusto mo gulo, bro. Nagpatuloy po ang relationship naming dalawa and we're currently engaged na po. Puta, nag-engage ka pa? Bro, nakipag-engage ka pa, bro? Ay, wala na. Bro, wala akong may tutulong sa'yo, bro. Di ba? Sabi ko sa inyo, Brad eh. Wala na akong may tutulong sa'yo, bro. Okay? Tatapusin ko na lang tong video mo. No? Pero hindi na kita matutulungan, Brad. Okay? Kasi, kumbaga, gusto mo na magpakain sa leon eh. Kinain na yung dalawang kamay mo. Gusto mo pang ipasok yung ulo mo dun sa kulungan ng leon. Brad, hindi na kita maliligtas, bro. Okay? Ayoko nang ituloy ito eh, pero sige, na-record ko na eh. Napagplanuhan na rin naming dalawa ang kung anong kinabukasan ng gusto namin para maging financial stable kami. Hingi po sana ako ng advice sa inyo kasi nag-overthink po ako. Mahal na mahal ko po yung girlfriend ko and we're engaged na po. But still, she continues to do red flags. Okay. So, may doubt pa siya. Pwede pang maligtas to si pare. Nagda-doubt pa siya. Sana by the time na nire-record ko to, sana nung nilabas ko tong video na to, hindi pa kayo nagpapakasal. Okay? Minsan natanong ko rin po sa sarili ko, if we take out sex from the equation, what she can offer to the table. Nag-iisip ka pala, Brad eh. Bakit hindi mo muna to iniisip bago ka bumalik doon sa babae? Okay? Isipin mo nyo muna to, di ba? Isipin nyo muna to bago nyo balikan yung babae. Mahal na mahal ko po siya. Dapat ko po bang ipagpatuloy ang pagpapakasal sa kanya o dapat na po akong bumitaw? Ano sa tingin mo? Yung sa mga pictures nyo po makikita is na-send sa akin ng mga ex-husband niya habang nasa hotel kaming dalawa. December, napakagulo po ng sitwasyon ko. Anxiety at depression na ako. Nagsik ako ng medical help at guidance counseling para maibsan ang pagkabalisa ko po. Sana po mabasa at mabigyan niyo po ako ng advice. Maraming salamat. Brad, kaya ka nagka-depression, kaya ka nagka-anxiety kasi pumasok ka ulit doon sa leon. Nagpakain ka sa leon eh. Binigyan ka na nga again, bro. Ulitin ko ulit itong logic na to ha. Pag naghiwalay kayo nung babae, or pag hiniwalayan mo yung babae dahil nalaman mo nag-cheat siya or katulad niyan, may sikreto siya dun sa nalaman mo na may sikreto pala siyang anak. Naghiwalay kayo. Blessing yan, pare. Blessing yan. May bumabang anghel, sinabihan ka na hindi yan para sa'yo. Toxic yung babae na yan. For the streets yung babae. Okay, maghiwalay na kayo. Pinakitaan ka na ng chance para magbagong buhay at maghanap at ayusin yung sarili mo at maging single ulit. Okay? Nandun yung angel, gumanyan, bumaba, oh. Oh, ito ang blessing mo. Para sa streets yung babae na yan. Maghiwalay na kayo. Yan na yung mga red flags, pinakita na namin sa'yo. Yan na yung red flags, maghiwalay na kayo. Oh, naghiwalay kayo. Okay, masaya yung angel, okay. Gumanon. Binalikan mo pa. Puta, hindi na. Wala nang, hindi ka na isi-save ng kung ano man yung lumapit sa'yo, yung destiny, hindi ka na isi-save. Kaya yan, tignan mo. Nagka-depression ka, nagka-anxiety ka, binalikan mo eh. Hindi ka na isi-save niya. Wala nang masisave sa'yo, bro. Kasi ikaw gusto pumasok niyan eh. No? So, anong kailangan mong gawin, Brad? Hiwalayan mo na yan. Gusto mo mawala anxiety mo? Hiwalayan mo na yan. Okay? Huwag kang magpadala sa awa mo sa kanya, huwag ka magpadala sa nararamdaman mo sa kanya, Brad. Kasi
feelings, emotions are temporary. Ngayon lang yan kasi kakaiwalay nyo pa lang or meron ka pang nararamdaman. Pero isipin mo lagi bro, worth it ba? No? Worth it ba to? Napasukin ko tong ganito. Buta nagka-depression na ako dahil sa babae na to. Is it worth it o hiwalayan ko na lang to para maging single na lang ulit ako? No? Hindi ako ikasal, may dami pa akong pera, nakakaipon pa ako, pambili ko ng big bike, pagbili ko ng motor. Diba? Or man-chicks na lang ako. Mag-avail ako ng top quality na chicks doon. Maraming alam mo, sinasabi ko itong mga bagay ito kasi mas maraming pwedeng magandang gawin kaysa ang ituloy ang relationship nyo na yan, bro. So, again, sa message ko sa inyo, mga brad, just think, okay, be logical, bro, because, again, yung emotions ninyo, ito ang mangyayari sa inyo if you're an emotional guy, emotional man ka, bro. So, sana napanood mo to, pare. Hiwalayan mo na yan. Hiwalayan mo na yun. Ang dami pang pwedeng gawin kaysa ipagpatuloy niyan, bro. Yung ipangkakasal mo, mag-travel ka sa Thailand, brad. Hanap ka chicks doon. Ingat ka lang kasi baka ladyboy yung makuha mo. Mura lang doon sa Thailand. Yun ang gastusin mo, yung pera mong pangkasal. Pang Thailand mo, hanap ka chicas doon. Dami doon, pre. Foreigner pa. Okay? Bangkok. Oh. Or kaya, message mo ako ulit. Di ba? Message mo, samahan kita. Nung samahan kita, mag-LU tayo. Doon mo gasto, libre mo ako. Mas marami kasi pwedeng gawin, brad eh. Di ba? Mas maraming masayang pwedeng gawin kaysa pumasok dyan. Okay? So yeah. Sana may natutunan kayo dito, bro. Leave a comment down below anong reaction niyo dito sa video na to. Bigyan nyo nga ng tip to si tropa. Okay? Naka-experience na ba kayo ng ganito? Paano nyo natakasan tong ganitong klaseng sitwasyon? Leave a comment down below, mga pare. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. This is Josh on Point. See you next time. Bro, no? Available lahat to. Yung perfume natin, lahat ng fragrance natin, bro. Shopee. Yeah, that's it from me, guys. This is Josh on Point. See you next time.